Hello, good morning guys. Isang maambon na umaga guys dahil ayan, umaambon ngayong umaga na ito. At nandito tayo ngayon sa farm, dito sa likod bahay lamang ito mga kababayan. Alright, so yan andyan po yung bahay, dyan banda. So dito, ito naman po yung ating pig pen. Dati ito, piggery. Pero wala na. Hindi na nakargahan buhat noong pandemya mga kababayan. So to, ideal for hito production or hito grow out ito. Kaya lang wala tayong pang pondo muna. Ayan, at saka hindi pa naaayos itong water system. Okay sana kung maayos tong water system dito para kahit paano makargahan. Pero dito sa kabila mga kababayan, meron ditong alaga. Yung namin, kuya namin dito meron siyang kambing dito na nilagay. Ang gaganda. Ayan 2, 4, 6, 8. Siyam na po sila mga kababayan. Ayan mga kalakad. Siyam na kambing ito. Hindi natin alam kung ilan yung babae at lalaki. Ayun, babae yun. Ito maganda itong dalawa na ito na puti mukhang malalaki yung lahi niya. Pero dapat ang higaan nila, mga tulugan nito, yung mataas, naka-elevate talaga, hindi kagaya nito na semento, para hindi nila mahigaan itong mga mga tae nila at saka ihi mga kababayan. Pero talaga nakakatuwa naman kasi naparami marami na itong kambing dito. Kahit paunti-unti. Kailangan naman kapag baguhan pa lang, mag-i-start tayo sa small talaga. Start small within your yung capability at capacity. Kasi kung mag-uumpisa ka ng malaki kaagad, yung capital mo, lalo na yung capital mahirap yan. So kung uumpisahan mo ng maraming capital at hindi nagtagumpay, nako, mas mahirap na yon mga kababayan, yung malugi ka. Hindi na natin babawi yung capital na iginugol dito sa agribusiness na ito. So eto, maganda ito, nag-start ng maliit. So I don't know kung ilang taon na sila nag-aalaga yung kuya ko ng kambing. Yan. Kasi bago lang tayo dito sa baryo mga kababayan. Dati nasa bayan tayo nakatira. So ito, magkaroon ng ibang dito, diyan sa may bandar yan pwedeng lagyan ng nila, yung house nila dito. Ayan, o kaya pansamantala, lagyan mo ng itong isang span dito ng papag. Para sa ganon, aakyat na lang sila rito. I-convert mo rito, lalagyan mo ng papag dito. Para meron silang higaan paggabi, kasi hindi ito maganda na nahihiga nila yung mga ihi nila dito, and then yung mga tae nila mga kababayan. Although yung tae talaga maganda para sa tanim natin, kaya yun pa yung isang purpose para magamit din natin yung mga tae nila rito mga kababayan. So yan, napakaganda. So unti-unti i-develop natin ito mga kababayan kasi maluwang ito at nandito lang ito sa ating paligid mga kababayan. Ayan so ayan, nandito yung ating matikas na kapitbahay, si Max. Anay, kumusta? Ika may sa tinegosyo mo dyan? May sa negosyo mo dyan, ilig ko na kape. Anay, kape? Kape? Wala. Ayan. Ay may itlat na diyan. Patpat na. Oo nga raw. Bakante tama, madinamat kahit tibaboy ito. Damo sakit ta, tibaboy. Pispan ko mga mamat maayos ay ti kuan at pigamin ni water system na. Ay ti danaw, may ti danaw. Awa. Gumana danom na ta ko ana perde. Dito naman mga kalakad, mayroon tayong saging,
Eto mga kalakad, meron tayong mga saging dito. May bunga na ito. Tawag namin dito banangar. Banangar yata ito. Ano, so kapag namunga itong mga to at nahinog, eventually meron tayong kakainin na fresh na prutas mga kababayan. So dito meron mini garden. Meron tayong sitaw dito, string beans. Ayan. At meron ding mga ano rito, kamuting kahoy. Mga root crops o tubers. Ayun tawag sa kanila mga kababayan, yung mga root crops natin dito po pwedeng ano dito like yung mga kamote at saka yung mga ube. So ayan, tignan nyo mga kababayan, no? Talagang kailangan naka-elevate talaga yung tutulugan nila. So dito sila natutulog sa may taas, oh. Yung mga kambing, oh. Diyan sila natutulog, oh. So kailangan talaga merong ano, basar yung tinatawag sa Ilocano. May datar, oh, yung ano, naka-elevate. Ayan. Ang gaganda ng mga kambing, oh. So unti-unti napaparami ito. Meron pa nga nag-umpisa sa isa o dalawa lang, naparami hanggang 100 na. So eto, kapag tuloy-tuloy yung pag-aalaga dito, talaga namang mapaparami ito. So para hindi sila magkasakit, kailangan talaga naka-elevate yung tutulugan nila. Kagaya nito, dito sila natutulog kasi yan talaga ang ano, nature nila. Matulog dyan sa merong ano, nakataas mga kababayan, no? Dito sila natutulog. Ito naman ay mga kwento mga kababayan. Oh, may aso dyan na nakabantay. Paggabi yan, tahol ng tahol. Oh mga kababayan, oh. So, tingnan nga natin dun sa may buho. Meron tayong may tanim si kuya dito na buho. Ayan, ito. Ito yung kanyang tanim na buho. Yan yung ginagawang dingding. Ayan, walling. Magandang gawing walling ito, mga kababayan. So yung nandun, mas marami na yung nandito na buho. Ito naman, bayog na kawayan ito. Ito, pwedeng ano to, panghaligi, yung mga yan. Mas matibay po na kawayan yan. Bayog ang tawag sa Ilocano. So madaming mga materials dito na pwedeng gamitin kung may magko-construct tayo, mga kababayan, ng mga kubo-kubo. So nandito tayo sa likuran. At yan, oh, mga 60 meters away pababa, Cagayan River na. 60 meters. Diyan kami kumukuha noon ng ano, ng tubig para sa gulay. Yung nung nagtanim tayo ng ampalaya, mga kababayan, kasi 60 meters lang yan, tubig na yan. Cagayan River na. So ayan, may mga puno na malalaki. So ito yung buho na maganda. O mga kababayan, no, malalaki na sila. So i-try natin na linisan dito sa pinakapuno, pinakababa. Ayan, o mga kababayan, dumami na. Ayan. So yan na mga kababayan, tinanggalan natin ng dahon dito sa may baba. So mga to, tatanggalin natin to para makita natin yung kagandahan niya. So ito na yung buho dito sa farm natin. Napakaganda mga kababayan, no? Nabuho ito. So yan, pwede nating gamitin yan na pagluluto ng kanin o mga ulam ito pag lumaki mga kababayan. O kaya ang tawag dyan, or ang gamit pa dyan, paggawa ng dingding. Pwede ito ang dingding sa roof, pwede pa rin to.
Salit-salit lang. Yan, pwedeng pang roof din ito mga kababayan, itong buho. So napaka-useful sa mga magsasaka ito. Pang matagalan din lang ito mga kababayan. Kaya lang hindi gaanong matigas ito. So yan, sawali, yung ginagawang sawali, ito yun mga kababayan, buho. So napakaganda pag malinisan talaga rito. Tapos dito kailangan dito rin pag natanggalan natin. Yan. May mga saging tayo diyan. Ayan may ingay din yung mga ibon. May mga ibon dito. Dito sila tatago yung mga ibon na. May mga natumba doon na saging. Sayang mga kababayan. So kung eto sana malinisan dito, maganda mga kababayan, Ito yung buho. Tanggalan nga natin ang mga ito para makita yung kagandahan nito. Ayan, hindi natatanggal Kunin natin yung itak natin para linisan. So ito naman ay gamit natin ang tugega raw ito. Pero maganda yung nito. Talim nito mga kababayan. Hindi gaanong matigas din to. So hindi napupurol. Hindi kaagad napupurol ito. Kahit na matitigas na kahoy mga kababayan, tingnan nyo. Matigas din. Ayan. Ito yung gamit natin. Pang all around natin na utility bolo mga kababayan. So ayan na mga kababayan. Tinanggalan natin ng mga dahon-dahon dito sa baba. Siyempre napakagandang tignan. Magagamit natin ito pagka dumami ito eventually. Ayan mga kababayan. Yung isa, yung nauna natin pinakita kanina, halos magkasabay lang na itinanim pero hindi naman dumami yon. So subukan nating i-propagate ito kung makapagparami tayo ng ganito mga kababayan. Kasi aside from very useful tools para sa kubo-kubo o bahay mga kababayan, napakaganda rin yung view na ipapakita nito. Buho mga kababayan. Mataas na siya Alright. So yan, pupunta nga tayo dyan sa kabila. Titignan natin kung merong may mga ube dito na tumubo. Saka dyan merong gabi dyan. So nandito yung mga kambing Dito ang view natin, napakaganda. So ayan, dumami na sila yung mga kambing nila kuya dito. Yung mga ibang mga kambing dun sila natutulog sa may mataas. So kailangan talaga naka-elevate yung tutulugan nila para hindi magkasakit kasi naihigaan nila yung mga ihi, lalo na kung dumami ito, puro ihi na dyan at saka tae. So hindi yan maganda para sa mga alagang kambing mga kababayan. Pero pwede rin naman dito itong isang span na to, lalagyan lang ng kawayan o bayog para tumaas. So, paakyat lang sila dyan, lalagyan mo ng hagdanan para makaakyat dito. Para meron silang tutulugan. Yan. Para hindi magkasakit yan mga kababayan. So punta nga tayo, kukunin natin punta na nga tayo dito sa kabila. Kunin natin kunin natin titingin tayo dito ng mga ng mga ube, kung merong ube dito. May patani dito pero balang na patani yan. Pagka kinain mo yan mga kababayan, mahihilo ka dyan pag nakain. So ito mga
Kamoteng kahoy ito mga to. Meron tayong nyug dyan. Tsaka merong natumba dito na pero hindi naman siya namamatay. So hayaan lang natin na ganyan mga kababayan hanggang mahinog. Tumigas na siya. Alright. So dito, lagyan natin ng daanan dito para may daanan. Yan. So ito, anong meron dito tanim, hindi natin alam kung ano to. Oh, muntik na natin duhat yata eh. Parang duhat. So huwag natin pakialaman yan mga kababayan. Ito yung asset na ng ano to eh. Ito yung magiging asset na ng ating farm. So ang kailangan i-sustain lang natin yan, ino-nurture natin para meron ito yung mga ready convertible into cash pang short term para makapag-generate ka ng cash. Yung mga nandito na nakatanim kagaya nito, kamoteng kahoy. So yan, papastol na rin si Max. Ayun mga kababayan, may kambing din siya, yung nakausap natin kanina. Nagpapastol na din doon. Sinuga niya yung mga kambing niya. Masipag, napakasipag at madiskarte rin sa buhay yan. Yan siya. So dito hahanap tayo. Ito, pagkain ng kambing ito mga kababayan. Ito ang kinakain ng mga kambing, pwede yan. Pwede mo lang kunin yan. Tapos ito, ipil-ipil. Isa sa paborito ng kambing ito mga kababayan. At meron tayo dito, puno ng silag. Maliliit pa lang sila pero ito kasi tinatanggal namin, puno ng silag yan. Napakataas niyan, napakalaki, parang nyug yung niyan, puno. Pero napakalaki. Ayan na sila Silag ang tawag namin dito yan. Maliliit yung bunga niyan, masarap din yung bunga, parang sago ay gulaman yata yun. Yung bilog-bilog mga kababayan. So meron pa doon nyug. Yan, may nyug na nakatanim. Tanim siguro nila kuya yung mga yan. Ayan, may mga available na pala na tanim nito. So yung mga saging na yan Yung saging na yan, meron na. Mga punong kahoy. So ito, meron na tayong pagkakakitaan dahil yan o kung pang consumption natin, pang sariling consumption. Yan, mga saging na yan mga kababayan saka ito mga jimilina na to. Meron ding papaya dito, meron na, wala na. Ito kaya tong baging na ito. May baging dito. Titignan natin kung ano yan. Si-search natin sa Google kung ma-identify ng Google yan. Pero ito yung naman to, gawod, betel leaf. Yan. So dito ayan. So dito merong tayo rito mga babayan Ayan yung papaya, pinagkukunan ng papaya So meron. Ayan, hanggang dito. So maluwang na garden ito. Gagardenin natin to. Garden ang pinaka-ideal. Yung ideal talaga na use nitong lupa na ito ay garden talaga. Develop into garden. And then magiging farm tourism siya or educational farm, garden. So ito mga ayan ang pinagkukunan ng mga pang ulam natin, pansahog sa ulam. So napakarami dito mga kababayan Alright. Ito yung silag na tinatawag May tinik-tinik yan. Mga baging dito. May mga ubi daw dito pero wala akong nakita. Ayan nata ito. Yan ganyan
Herbal yata itong mga to. O hanggang doon, hanggang dito mga kababayan, no? Hanggang dito. Pababa dito. May mga puno-puno dito. Pababa. Ayan, oh. Ayan. Yan ang boundary niyan. Boundary. So doon banda, residential area na yan. Mga puno ng nyug yan. Sa amin din yan mga babayan. Mga puno ng nyug. Puno ng nyug dyan. So iyang mga available asset o tinatawag natin yan mga asset na ng farm. At yan yung pwede nating pag-uumpisahan. Hindi natin kailangan na buwalin yan o putulin. Kasi yan na yung source of easy money or yung cash natin. So paunti-unti, pag nagbenta ka na niyan, nabenta mo yung mga bunga niyan, pwedeng gamitin mo na pang-develop ulit dito. Dito sa farm na ito, mga kababayan. So pag ganun ayan. Ayan mga kababayan, maraming mga dito. So pauwi na tayo kasi wala tayong nakuhang gabi. Eto ready, tatamnan na namang ng mais, mga kababayan. Ready, matamnan ng mais. Oh. Ito pala, may daanan pala dyan. Yan, mga nyug na yan. Marami na ring nahulog yan. Marami nang naipon si Inang dyan. Yung mga nyug. Ito. Ang gagawin natin dito mga kababayan, tatanggalin natin itong mga kahoy dito. At tatamnan natin ng mga gulay. Para mas maging productive siya. Kasi ito ang tawag dito, mulberry ito. Okay sa mga alaga, yung dahon nito napapakinabangan ng mga alaga. Pero sinisira niya naman dito. Yung lilim, nalililiman niya. Hindi maganda yung pagtubo ng pag-grow ng mga halaman dito, mga gulay natin. Kasi maraming mga ito. So itong mga to, tatanggalin na natin itong mga to. Wala na, patay na yan. Pati yan. Iiwan natin yung mahogany kasi useful din naman yan. So ito, mga ito, tatanggalin. Kasi ito, tignan mo, meron tayong luya dito, na tumubo na. Ito yung mga maaari nating ibenta na, pagkakitaan. So etong mga ito na marangal na trabaho, source of income mo, napakalinis. Walang halong mekos-mekos o kwalis-kwalis. Meron tayong dito dito malunggay na all year round. Namumunga ito mga kababayan, pero kailangan yata na putulin. Ito pa lang yung tanim ng ating kapatid na bunso noon. Ito pati itong avocado. Kaya ito hindi natin i-maintain natin ito. Kasi tanim ng kapatid namin ito na mayapa na. Ito. Ayan mga kababayan. So ito, marami ring ito, hindi natin din tatanggalin ito kasi ang daming bunga doon na sampalok. Ang daming bunga. Dito sa baba, meron din dito. Pang sahog-sahog sa sinigang. Napakasarap nito mga kababayan. Yan yung mga bunga, pero sa taas, mas marami palang bunga sa taas nito. Ayan Ayan. May mga bunga, medyo konti na lang dito kasi napupuhanan dito sa baba. Pero doon sa taas, napakarami. Marami doon. Mataas nga lang, kailangan natin akyatin pagka kumuha tayo. So ayan, hanggang dito na lang muna siguro yung pamamasyal natin dito sa farm natin. Sana ma-develop natin para pagkuhanan natin ng source of income ng pamilya. At ganun na rin, makapagbigay tayo ng informational yung educational info sa mga aspiring din na nagde-develop ng kanilang farm, mga kababayan. Alright,
Thank you so much for watching. Mabuhay po tayong lahat.